Isa pa ito sa kalbaryo ni Digong, si Senator Risa Ontiveros. Nako, isa ito, matapang itong si Risa Ontiveros eh. Ito yung nagpabilis ng pagkaka-issue ng warrant of arrest kay Kibuloy. Talagang number one best friend talaga eh ng mga Duterte itong si Risa Ontiveros. Ang nag-iimbestiga ngayon ka-COVID, dyan sa House of Representatives yan, dito sa maanumalyang pagtatransfer na yan ng pondo ng DOH papunta sa DBM. Si Ontiveros ngayon, ako pumasok sa eksena. Hindi kayo tatantanan ni Ontiveros. Ayan, pumasok na po sa eksena itong si Senator Risa Ontiveros. So, sabi niya, probe ex-President Duterte based on Duque's revelation. Counting background, kung nakikinig kayo kanina, no? Si Duque kasi umamin, di ba? Background story lang to sa mga kapapasok lang sa channel natin. Umamin siya na si Digong ang nag-utos. So dahil sa revelasyon na yan ni Duque, dapat lang, sabi ni Risa Ontiveros, na si Duterte, si Digong, ay imbestigahan na rin. In short, ipatawag na rin yan dyan sa investigasyon ng House of Representatives. Ang malaking tanong, ito ang malaking tanong dyan, kaya ba nilang imbitahan si Digong? Kaya ba nilang padalhan ng invitation letter para sa hearing itong si Digong? Yan ay hindi tayo sigurado kung kaya nila, no? Pero kung ang pinupunto dito ni Senator Risa Ontiveros, total, umamin din naman si Duque dyan, edi send na niya ng invitation para ma-imbestigahan na rin yan. Diba? At isa pang malaking tanong, if ever na pinadalhan nyo yan ng invitation at hindi pa rin pumunta, main character siya dyan dahil sa pag-amin na ito ni Duque. Isa na siya sa mga main characters dito eh. Ang tanong, kaya nyo bang mag-issue ng show cause at ng arrest warrant dito kay Digong para nang ginawa kay Kibuloy? Yan ay isang malaking tanong na nakahang at mabigat na trabaho yan para sa HOR. Sige, nasa balita ng Inquirer.net, Opposition Senator Risa Ontiveros pressed on Tuesday the Ombudsman to take into account former Health Secretary Francisco Duque's revelation that then-President Rodrigo Duterte ordered the transfer of funds meant for the procurement of COVID-19 supplies during the pandemic. So dalawa kasing route ang tinitingnan dyan. Investigasyon dyan sa House of Representatives in aid of legislation at investigasyon naman ng Ombudsman. Kasi baka kung titingnan dito ng Ombudsman, itong pag-amin na to ni Duque, baka i-recommenda rin nila na sampahan ng criminal charges itong si Digong tulad ng ginawa nila kay Duque, nasampahan ng criminal charges itong si Duque at si Yusek Lau, di ba? Base dito sa pag-amin ni Duque. In a statement, Ontiveros said she was no longer surprised about Duque's revelation. Expected na raw ka-copy. Sabi ni Risa Ontiveros, no, hindi yan bago. Expected ko na yan na si Digong nag-utos niyan. Since Duque made this statement under oath, former President Duterte should be included in the investigation, especially since it can be proven that he was introduced to family officials by Michael Yang, his special advisor in 2017. Sabi po ni Ontiveros. So, isa pa yan, ka-copy. Yung controversial na yan na issue ng family. Nako, si Michael Yang, advisor o special advisor noong 2017, Chinese. According to her, the former chief executive should be at least explain the policies he considered for issuing such a directive. Kahit comment nga lang dyan eh. Di ba? Si Harry Roque, nag-expect tayo na magbibigay siya ng komento dyan. Tinignan ko pa yung page ni Harry Roque, baka meron siyang statement na nilabas dyan. Pinuntahan din natin ka-coffee yung ilang pages ng mga pro-Duterte. Baka naglabas sila ng statement dyan. Ano ba? Nilinaw ba to? Ano yung policy ba ni Digong patungkol dito sa transfer na yan? Kasi ini-insist to Duque, may recorded video yan. Publicly announced yan. As the Ombudsman continues its formally probe, I trust that it will take this revelation into account. Of course, ang Ombudsman nakikinig naman yan. So tingnan natin kung ano magiging legal basis ng statement na yan ni Duque kasi under oath yan eh. Yung pag-aamin na yan ni Duque, magagamit ba siya sa evidence para maimbestigahan din kahit paano lang, no, ma-consider na maimbestigahan itong si Digong dito sa napakalaking halagang anomalya na ito. Pasasaan ba at gugulong din ang hustisya at mapapanagot lahat ng lumustay sa pera ng bayan lalo na sa panahon ng pandemya, sabi ni Ontiveros. Sa totoo lang, taghirap ng anong panahon na yan eh. Marami pang kumita eh. Again, tingnan mo ka-coffee, ang usapin pa lang dito, yung procurement pa lang yan ng mga PPEs, medical supplies pa lang yan. Hindi pa dito pinag-uusapan yung social amelioration program,
yung nagbibigay ng mga 6,500, 4,500. Ang dami din ang kumupit dyan. Ang dami din na nagkapera dyan. Yung ibang mga barangay captain din, nasuspende, natanggal sa pwesto dahil sa pagkupit ng mga yan. Social Amelioration Program, natatandaan nyo yan? Yung SAP? Yung mga ka-coffee natin na nakikinig na nasa Pilipinas, narinig nyo ba yan? Natatandaan nyo yung SAP na yan? Ako, hindi ako nakatanggap niyan. Kasi hindi tayo napapabilang. Pero marami na dapat nakatanggap, hindi nakakatanggap. O sino nag-uwi niyan? Ako, may mga LGUs din ka-coffee na dumekwat dyan sa SAP na yan. Mga barangay captain din ako. Mga kumupit, naghihirap na ngayong tao, kinupitan nyo pa. Yung para sa tao. Kaya nabaon tayo sa utang. Huwag nyo isisi kay PBBM, bakit mataas yung utang natin? Marami tayong utang. Bago pa man po si PBBM dyan, lumobo pa yan. Ang masakla pa, yung ibang inutang, ninakaw. Yun lang. Duque, for his part, admitted before a House panel that he transferred some 47.6 billion pesos from the Department of Health to the procurement service of the Department of Budget and Management as ordered by Duterte. Ano, sa inyo dyan ka-coffee? Kayanin kaya yan? Feeling ko hindi eh. Hindi pa kaya. Feeling ko lang ka-coffee. Hindi pa kaya kasi syempre, ang consideration din naman dyan, baka lalong tumindi na naman yung tension, di ba? Ma-divide na naman ang taong bayan kung ipapatawag sa pandinig na yan ng HOR. Posible siguro sa ombudsman kasi kahit pa paano, ang ombudsman straight yan. Basta may legal basis, may batayan sila na sa tingin nila dapat bigyan ng focus o bigyan ng investigasyon, yan pwede siguro sa ombudsman. Tingnan natin kasi bago lang din naman itong statement na ito ni Senator Risa Ontiveros at ang ombudsman wala pa silang nilalabas na statement dyan or whatsoever. No? Pero sa tingin ko dapat din ang gawin dyan ni Senator Risa Ontiveros sumulat ng formal letter no dito sa ombudsman para ma-take nila yan into consideration itong pag-amin na ito ni Duque. So, ang malas ng mga Duterte yan, malas ni Digong. Ay, Ma'am Brenda Decano. Ma'am Brenda, thank you sa iyong pa-super sticker na kikinig po sa atin nandiyan dyan sa Estados Unidos. Hello sa inyo, ma'am. Thank you for tuning in sa iyong pa-sticker. Feeling ko naman, hindi man makulong si Digong sa pamamagitan nitong issue na ito dyan sa issue sa procurement, no? Illegal procurement nito, illegal transfer ng pondo para sa COVID-19 supplies. May effect yan sa anak niya kay Vice President Sara Duterte. Kasi, tingnan nyo, sa mga nakalipas na buwan, sila ang mga Digong, ang kampo ni Digong. Kasi naglalabasan itong naglalabasan itong mga baho na itinago eh. O tingnan mo, maraming mga miyembro ng kanilang partido mismo, ng PDP, nagkakalasan na, nagsisinipat ng partido. Tingnan mo, pagdating ng 2028 elections, presidential elections, malaki yung impact nitong ginawa ni Digong sa candidacy ng kanyang anak if ever na tumakbo ito sa pagka-presidente. At hindi lang sa 2028. Pagsapit ng 2025, naku, mahihirapan din ang PDP dyan. Baka hindi makalusot ang mga senador nila dyan dahil associated sila kay Digong, affiliated sila kay Digong. Pansinin nyo, yung mga nakadikit kay Digong, minamalas. Sunod-sunod ka coffee yan. Tinan mo yung kay Kibuloy. O, tinan mo, grabe pala yung kay Kibuloy. Hanggang ngayon, wala na. Bagsak. At tagalan ng prangkisa. O, naglalabasan ang mga kalokohan. Ma'am Jean Florento, nakikinig sa atin. Hello po sa inyo kay Tirso Candano. Dapat kay Roque itapon sa China para matuto. Isama daw po si Digong. Diyan pa sa China yan. Leo Paragas, ayan, hindi ko na nababasa yung comment niya. Shout out po sa inyo. Nakikinig po sa atin. Arnold Solis, oy, God bless you, ka-coffee. Thank you kay Angelina Hinova Simon, shoutout po, nakikinig din po sa atin. Nasa Facebook kay Tirso Candano. Ayan, sinasabi niya, dalhin daw yan sa China. Kay Raquel Togado, cheers ka coffee from Katbalogan, Samar. Nga maupay nga gabi hangi mo na adaha Samar. Kita na, tunay na kulay ni Digong, sabi ni Desire Virus. O, pansinin mo ka coffee ha. Lately, naglalabasan itong mga kalokohan na yan. Siguro marami pa yan. Hindi pa nakakalkal. Yung iba natatago lang yan. Yung issue lang sa Pogo eh. Sobrang problematic ng ginawa ng Pogo. Diba? Ang bilis yan eh. Biglang umusbong yan ka-coffee. Nung panahon ni Digong, nadyan pa yung mga pastillas. Natatandaan nyo yung issue ng pastillas. Mga Chinese yung beneficiaries din. Aabutan lang eh. Kasi nagpadala din yung mga ano eh.
Yung mga kawani ng gobyerno nagpadala diyan, hindi mo alam kung inutos ba ng boss nila yan, hindi nila makontra, may nag-utos ba diyan na nasa mataas na posisyon, bakit inalaw nila yan, yung mga kalokohan na yan. O, halos napuno ng pogo ng sugalan nitong Pilipinas na yan. Eh kung nagtagal-tagal pa si Digong sa pwesto, baka sugalan capital of Asia na tayo. Puro sugalan na kaliwat kanan. Buti nga pinatigil na yan. Tingnan mo, yung issue kay Bamban, no? Baka hindi lang yung issue dyan sa Bamban, Tarlac. Hindi lang isang ganyang sitwasyon. Baka in other municipalities, in other cities, nangyayari din yan dahil sa too much access na binigay natin sa mga Chinese. Kasi masyadong mahal ni Digong ang mga Chinese eh. Oo, SAP, madaming anomalya, madaming naka-cars, naka-SAP. Oh, correct, sabi ni Infinite Streams. Yung mga hindi deserving, kasi dapat pinili lang yan eh. Yung mga hindi deserving, abay nakakatanggap. Alberto Agason, maupay nga gab iyo ka coffee, maupay nga gab ibog ihap Alberto Agason. Kay Entrepman, kawawa yan si Duque, nadamay lang yan sa ginawa ni Digong. Dapat si Digong ang managot dyan. Kung di siya pumirma, si Duque dyan, tatanggalin siya sa pwesto. Entrepman, correct. Actually, mahirap din talaga yung posisyon niya. Diba? Kasi kailangan niya pumili dyan eh. Pirmahan mo to, tanggal ka dyan sa posisyon mo na yan. Diba? Siyempre si Duque, utos ng boss ko yan eh. Hindi niya inisip na pag natapos yung termino ni Digong, pwede siyang balikan yan. Kaya confident din siya kasi may recommendation ng IATF. Ang problema, recommendation lang yan. Hindi mo pwede sabihin na yan na yung absolute na gagawin mo. Recommendation pa rin yan. At the end of the day, ikaw ang signatory dyan at ikaw ang liable dyan. Ikaw ang accountable dyan. Maria Lourdes Andres, ang punot dulo ng problemang yan, kundi si Duterte, naglalabasan na mga anomalya ni Digong. Okay, sunod-sunod na yung problema na yan. Toda Analisa, Filipino ba si Bongo dahil sabi ni PRD noon Chinese siya. May lahi ka-coffee, may lahing Chinese pero siya po ay isang Pilipino. So lumalabas na walang sariling desisyon si Duque. Yari siya dyan. Ha, ha, ha. Sabi ni Entrepman. Parang ganun na lang din ka-coffee. Siyempre, good soldier siya eh. Kailangan niyang sundin itong mga utos sa kanya ng boss niya. Na mahirap na sitwasyon niya. Pero again, may due process naman dyan. Eh kasi baka i-bash na naman si PBBM, sabi pinag-iinitan kayo. Don't worry, due process pa rin ang bibigay sa inyo dyan. RM Cruz nakikinig sa Facebook, sabi ni Ballesteros Suzette, karma is real. Yun na nga. Ralph Buado, shoutout po sa inyo at kay Annie Ram, nakikinig naman po mula dyan sa Saudi Arabia. Happy viewing po sa inyo. Ka-coffee, baka nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, pa-click lang po ng follow or like nasa Facebook at kung nasa YouTube, please click lang po yung subscribe at i-like na rin po yung video na yan para sa ating attendance check. Sabi ni Ma'am Sandra Valdez, patong-patong na kaso ni Digong Yo. Wala pa yung ICC dyan, ka-coffee. Kaya nga, sisingilin natin si Trillanes dito. Sabi ni Trillanes, mid-year, ibig sabihin by June or July, mag-i-issue ng warrant of arrest itong International Criminal Court. Wala pa naman ka-coffee. Tingnan natin hanggang matapos ang June at July. Dagdag na problema ulit yan. Karma ang tawag dyan sa mga minamalas na didikit kasi sila sa taong ogdag daw. Correct. Yan ang nangyari dyan. Sabi ni Jonathan Barawan, VP Sara 125 million pesos, ginastos in 11 days. Si Pulong Duterte 51 billion pesos, si Digong pandemic yan. Sara all. Diba? Nung isang araw lang, pinag-uusapan natin dyan sa Davao yung mga kalsadang maayos pa, binabakbak, tapos iiwanan nakatenga. Ibig sabihin, marami silang pondo na pinagkukunan kasi hindi pa nga sila yung kalsada, sisirain ulit para mayroong project. Pero yung mga probinsyang iba, walang pondong nakukuha. Pero nung panahon kasi ni Digong, napakalaki ng pondo na binigay dyan sa Davao. Diba? So talagang iba, nag-i-host para makakuha ng pondo. Kaya pala parang nagtago na si Digong ka-coffee, sabi ni Alberto Agazon. Hindi natin siya nakikita recently ka-coffee kasi wala pang maisog rally, no? Hindi naman siya pumunta dyan sa Amerika, nagkaroon ng maisog rally dyan sa New York, wala naman siya dyan. Pero actually, tama na itong ginagawa ni Digong, tahimik na lang siya Actually, sila naman ang nanggulo dyan sila ang nambulabog Ginulo nila si PBBM Unity nga sana di ba? Yan tuloy, naglalabasan, nagkataon na marami pa ng kalokohan, naglalabasan na yan, yung mga kalokohan na yan ng panahon ni Digong.
Tingnan mo ngayon, yung mga kampo ni Digong, yung mga senatorial aspirants, tahimik sila. Kasi wala si Digong eh. Yan lang naman eh. Kaya na maingay yan, sila Glenn Chong, sila Atty. Vic Rodriguez, sila Harry Roque, kaya maingay yan dahil nandiyan dyan si Digong. Ngayon na wala si Digong, nagpapahinga si Digong. Tingnan mo, tahimik yung mga yan. Diba? Walang ingay na nagagawa. Kahit mag-rally-rally sila dyan, di sila maririnig. Kaya ang ginagawa nila, itong mga senatorial aspirants na yan, kahit hirap na si Digong tumayo, karay-karay pa rin nila yan, hatak-hatak pa rin nila. Kasi yun ang nagpapataas ng viewership nila eh. Itong si Digong eh. Kasi di ba, mag-prayer rally sila sa isang lugar, wala si Digong, pupuntahan ba sila? Yes, meron pupunta, mangilan-ilan. Pero si Digong ang pinupuntahan nila. Kaya tama na yan. Tama na yan, wag mo na magpakita yan si Digong. Hindi na natin mahirapan yung mga senatorial aspirants na yan sa PDP. Infinite Streams TV sa New York, yung mautog rally, merong bigayang green money dollar, swabe, Kingdom of Jesus Christ and SMNI abutan, sabi ni Infinite Streams. Hindi ko alam kung ano yung dinedefend nila doon. Flag ng Pilipinas against saan? Ma'am Lori, mamawag, may basbas sila para magsimula manggulo, kaya tahimik sila ngayon, wala pang kumpas. Correct, wala pa, ka-coffee, tahimik. Okay na yan, sige, manahimik na muna kayo dyan. Yan, Leo Flores Paragas, good evening ka-coffee. Thanks for updates about just the present situation ng Pinas. Expose mga anomalya at bad moves against good governance ni PBBM. Nag-iingay ngayon si Budol Robin Padilla ito, sabi ni Sandra Valdez. Correct. Nabasa ko rin yan ka-coffee. Nangangamba itong si Robin Padilla. Handa na raw ba tayo? Nag-shake hands lang si Ukrainian President Zelensky at si PBBM. Ay, nag-caption na agad. Nag-caption na. Handa na ba tayo? Ano yun, sir? Yun ba ang mindset mo? Nag-shake hands lang? Papasok na into war? Kasi akala niya siguro, yung nasa mindset na Robin Padilla, magigera na tayo. Kasi nakipagkamay kay Zelensky. Gagayahin na natin yung nangyari sa Russia at sa Ukraine. Yan ang nasa mindset dito ni Robin Padilla. Hindi na magganyan yan. Sabi ni Annie Valencia, baka may plan A, B, C, D, E, F, G. Sino po yan? Correct pa rin yan. Kahit sino naman, no? Rico San Antonio, nasa USA, si Vic siguro, meeting with Maharlika, doon sila mautog. Ayan, nagmautog na nga sila dyan ka-coffee sa New York, no? Nabudol talaga tayo ni Digong. Naku, magagalit mga DDS, ha? Si Tatay Digong ang the best president, but yung inaaway ka-coffee. Carlos Mika, thank you Carlos Mika sa iyong pastor. Kay Net watching sa atin, nakikinig sa Facebook. Thank you so much. Ka-coffee, baka hindi pa kayo naka-follow ha, please click lang po ng follow and subscribe. Nasa YouTube, click on subscribe at i-like lang po yung video na yan. Sige, let's move on ka-coffee sa ating next topic.